When I had to come back to work here, naiiwan ko yung mag-ina ko. Ang hirap. Doon ko naranasan na parang reverse OFW. Ang hirap pala, kaya hindi ko kaya. Talaga. Medyo naranasan ko ano yung nararanasan ng mga OFWs, pero sa kanila, grabe, 20 years. 10 years, sa maiksing panahon, ang hirap pala. And yet, pag sila iniisip mo, ang dami mong kayang gawin. Hindi mo na nararamdaman yung pagod, hindi mo na so parang balance din siya. Pero yun yung pinaka mahirap. Masakit talaga sa'yo. Pero yun kasi may babalikan ka. Kaysa mas masakit sa dun sa hiwalayan na tingin mo tapos na. Yeah, but there's always a silver lining and everything happens for a reason. If I never went through what I had, I wouldn't have what I have now. And I wouldn't trade it for the world. Medyo mabilis na yung masyado na guess. Sabi ko, kung hindi ko pinagdaanan ko, hindi ko makakamit kung ano meron ako ngayon at kung ano meron ako ngayon, never ko ipagpapat. Of course, natutunan ka rin naman po. Kaya in hindsight, hindi mo na nararamdaman yung sakit. So, pinagdaanan mo yung aral na lang, yung naitatanim sa'yo. I hope you don't mind kung hindi na kayo nag-usap ni Carla para ma-settle lahat. Wala na, tapos na. Since tapos na, di ba? Divorce na rin naman na kayo. Yeah, I processed all of it. Ayos na yun. And yung sa partner mo ngayon, may plans na ba kayo? Or settled na kayo? Sa amin na lang muna ba? Sa inyo na muna. Well, I'm very happy, I'm very excited. Okay, sige. We're happy for you. Thank you. Yes, Rian. Sa mga na-experience mo, medyo madrama rin ang buhay mo din talaga, di ba? Di naman. Okay, sige. Parang madali lang naman lahat. Charot. Alam niyo, hindi ko talaga maka-quantify kung ano yung pinaka. Parang feeling ko, lahat ng loss, masakit talaga. Any kind of loss in your life, if you lose a person, diba? It's always going to hurt. But also, pain is temporary. I'm not naman afraid of pain. I know naman na if you just keep going, everything happens for a reason. And malalagpasan din. And then you realize the lessons later on kung bakit mo kailangan pagdaanan yon, who you will become because of it. Lahat may natutunan ka, di ba? Naman. Oo. May nagsabi na ba sa'yo na do you see yourself magiging first lady ka na dito sa Maynila? Kung mangyari man, I will be happy about it. Not for myself, not because it's my dream, kasi never ko naman talaga siya naging dream. But I will be happy because I know that it went to the person with a pure heart. And kahit hindi naman ako, ayoko naman sumali sa anything political, I believe that Sam is really doing it for the right reasons and that he wants to make a really big and good difference. So yun, that's why I will be happy. Rian, if ever, paano kaway ng ganun? Paano kumaway pag kaway first lady. Kaway first lady. Yeah! Pero dito ka ba sa Manila buboto? Dito ka ba sa Manila buboto? Or yes. Wala ba? Dito? Okay. So dito ka pala nag-register? Okay. How about you, JC? Ano pwede mo lang ma-share? Pinakamasakit na part o hiwalayan na naranasan? Parang onahaya ko, I'm really happy right now. So sa tingin ko, yung nakalimutan mo yung mga yun. Meron ako selective memory ngayon. Galing. Parang hindi ko siya maisip sa ngayon. Pero kung tatanungin mo ako about the movie, kung ano yung masakit doon, parang ako yata yung nagbigay ng sakit sa character ni Rian doon sa movie. Kasi ako yung nagtrabaho abroad, ako yung nag-sacrifice ng oras ko doon para lang magawa ko yung gusto ko. Medyo selfish yun. Kasi iniwan ko yung relationship namin para lang makapag-work ako abroad. So yun yung masakit. So ako yung nanakit dun sa character niya. Based kasi sa thriller, parang ikaw yung nasaktan nung nakita mo acting lang yun, nagsakit-sakitan lang yun. Pero hindi, pero initially yung start ng movie, may kargang pain na kasi yung character.
Kasi nga, mahirap para kay Joseph, yung character ko, na to go abroad at gawin yung passion, sundin yung gusto ko talagang gawin sa buhay, which is playing music, diba, and singing. So yun talaga yung inuna ko kesa sa i-prioritize ko yung relationship namin. But I went back, binalikan ko siya para asikasuhin ulit yung relationship namin, and luckily, tinanggap pa rin naman niya ako. Okay. Thank you, thank you. Kasi opener din itong film na para malaman din ang lahat ng mga nasa probinsya na huwag basta-basta maniwala sa illegal recruiter. Yes, isa din po yun sa mga topics ng story na nangyayari pa rin ngayon. I think there are a lot of lessons that can be learned dito sa movie na to. And one of them nga is, ayun nga, merong mga fake recruiters na may masamang balak pala. I think in general, everyone, especially when yung gagawa ka ng life decision na gano'n, yung lilipat ka, naiiwan mo family mo, it's just important na talagang ma-background check mo talaga kung saan ka mapupunta. If there's some kind of way na talagang may proof kung saan ka mapupunta. Just be careful out there. Archie Yao, question. May mga persisting rumors kasi na iiwan mo ng Kapuso Network. And you're very among the whole thing. Once and for all, would you like to say about how to clarify this? Yes. Officially po, actually narinig ko lang yung chika nung pagbalik ko na from New York. So para bang may sumagot na din pala on my behalf, which is my manager, Michael Oycoco. Never ko nabalitaan yung chismis na yun nung nandun ako. Nagulat na lang ako pagbalik ko at parang solusyonan naman din na. But yes, I would just like to confirm that it's absolutely not true. I am doing a project with the Kapuso Network. It's called Sangre, the Encantadia Chronicles. I'm very excited. They gave me yet again another very challenging, very big, very beautiful role that I'm so proud to have. And I'm happy where I am. Thank you. Thank you. Next question ko kay Toto. Congratulations on your new role as a father. Ngayon ang tanong ko, ano yung mga natutunan mo as a bagong father? It's not about you. It's bigger. So everything you do, siya yung gasolina mo. Everything is for him. Natuto ka na rin magpalit ng langkwel? Lahat. So ano yung nahirapan ka? Yung iwan sila. Okay. Kasi may kontrata pa ako dito na kailangan balikan. Pero so yun lang. Other than that, everything else I've embraced. I love skin to skin, every bit and part of it. Tanong ko kay JC, since nauna ang father kay Tom, ano yung advice na maibigay mo sa kanya? Being a father. As a father? Yes. Well, kailangan mo lang silang hawakan hanggang kayang-kaya mo pa. Don't let them go. Kasi mabilis lang yung oras. There's a certain age na i-exaggerate na natin, no? Hindi ka na nila katabihan, hindi ka na nila kakausapin, hindi na yung priorities and responsibilities nila. So, habang kaya mo pa sila kargahin, habang kaya mo sila alagaan, gawin mo yan. Yun lang. Thank you, brother. Totoo yung para silang ulap, no? Palingat ka lang, pagtingin mo, iba na. Anyway, congratulations sa movie, sa Kasabugan.